Hello Melgoers all over the world! Nandito na po tayo ngayon sa may Kaminarimon Gate here in Tokyo, Japan! Yes, nandito na po tayo and in this episode, bibigyan po namin kayo ng kaunting tips kung bakit ba kami na-approve sa aming visa application kahit first timer pa lang kami. Ano ba yung feeling namin kung bakit kami na-approve? And then, ano ba yung mga procedures sa may immigration sa may Pilipinas and pagbaba dito mismo sa may Japan? And of course, pagdating nyo dito sa Japan, ano ba yung mga kailangan natin? Una, ATM machines para makapag-withdraw, SIM card, transportation. So lahat yan, bibigyan namin kayo ng idea. And eto na kagad sasabihin namin na hindi kami magdudunong-dunungan. Ang dami naming ligaw. So matuto kayo sa pagkakamali namin. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman kayo, Bayaklook, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning, everyone! Finally, this is it! Ang tagal natin tong hinintay. Nyo pala. And eto na finally, mangyayari siya. We're going to Japan! So now it's May 3. And then, eto yung situation now here. Nakapag-check-in na tayo. And then, di ba, basa kami ng basa ng mga ng mga research, ganyan. Sabi nga namin, wala kami research. Nung na-approve kami ng visa, tsaka lang kami nag-research. So, basa kami ng basa. Sabi daw, dapat daw sa may kaliwa daw na, na window para daw makikita daw yung Mount Fuji. So, tignan natin kasi doon kami ngayon napunta. Inilaban namin, guys. Oo, nag-request talaga kami, pala namin mukha namin. Napunta kami sa may exit row na A and B. So, nandun tayo sa may left side. So, tignan natin. And now, ipapakita namin sa inyo yung situation dito sa may NAIA Terminal 3. Kasi ang konti pa lang nung tao. Here's the situation now in NAIA Terminal 3. Itong nakikita ninyo, ayan. Ayan yung check-in counters. Walang kalaman-laman ang AirAsia. And then kanina kami, doon kami pumipila sa mahabang yun para siya sa may Turkish Airlines. And then, eto na yung papunta ng immigration. Last time, super haba ng pila. Ngayon, wala kaming nakikitang pila. And then ito guys kailangan pa rin natin ng e-travel. And then, kapag wala kayong e-travel, eto, pwede pa rin dito. Meron pa rin ditong tablet. Ayan. So, syempre, para mas maging convenient yung pagta-travel ninyo, doon pa lang sa may bahay, 3 days before nung ating biyahe, mag-ano na kaagad kayo, mag-fill out na kaagad kayo ng e-travel para naman pagdating dito, hindi na kayo masyado kakabahan sa may immigration. Diretso na dito, di ba? Kasi kapag wala, guys, alam nyo na, pagdating doon sa may immigration at wala kayong e-travel, pababalikin kayo, pipila na naman kayo. So, dito na tayo, pasok na tayo. Tignan natin kung ano yung magiging questions natin ng immigration. Meron na tayong visa. Nakalagpas na tayo sa immigration, and then hanap lang kami ng airport lounge. Naghanap kami ng airport lounge, baka may bukas pa. Kasi anong oras na ba? Mag-1 a.m. na. So, hanap lang kami and then settled kami. Diyos ko, first time ko itong na-experience sa immigration, guys. Nag-trust 20, dugo ko, promise. So, wait lang hanap lang tayo. So, nandito tayo sa may Marhaba. Bukas yung Marhaba. Ay, bukas yung Marhaba. So, sige, tignan mo. And then, tignan din natin dito sa may Pags kung bukas. Kasi actually, mas bet namin sa may Pags. So, tignan natin ang Pags kung bukas. Ay, bukas din. So, let's see. Hi, until what time po kayo today? 24/7. Ay, 24/7 na. Yay! So, tara, dito na muna tayo sa may Pags. Ito yung favorite namin na airport lounge dito sa NAIA. Tayo sa loob ng Pags. Nandito kami sa may pinakaloob. So, sa area na to, actually, meron naman dito. Ayan, may mga cookies there. Pero yung pinakapagkain, nandoon sa may bandang labas. So, doon tayo sa may labas. Dito, meron ditong coffee maker. Ayan. Ito na yung food nila. May siopaw. And then, all-time favorite na siomai. Tapos, meron ditong parang pasta or noodles. Ayan, ayun yung pangalan. Pero yun na lang. Ayan din. Oh, pasta, another pasta. And then, ayan, dito, meron dito mga breads. Ayan. And then, meron dito. Ang tawag dito, Bes? Nachos. And then, meron din ditong cereals. Ayan. May coffee maker here. Tapos ito, guys. Oh,
Sa mga mahilig tumoma, para sa inyo yan. O ayun, si Kuya, di ba nagbubukas ng wine. And then soft drinks here and water here. So bawal na yatang mag-Sharon kasi yung iba abuso. Kami pa isa-isa lang. And then meron ditong congee. Favorite ko din yan. Tapos syempre ang ice cream. Ayan yung ice cream. Anong flavor siya ngayon? Ay, strawberry. Naku, strawberry lang. Hindi ako makain ng strawberry. Wali. Nakakuha na tayo. So meron kami ditong siomai. Pero chicken yung available now. So tignan natin kung ganun din siya kasarap. Sa Enzo meron pa siya. Ano yan? Nachos. Nachos agad. So anyway, sige, konting story time lang tayo. Alam nyo, first time ko naka-experience na may bastos na immigration officer. Promise. Ganito kasi, before pa lang kami, meron na kaagad dumaan sa kanya na dalawa. Tapos the way siya magsalita, babae siya. So the way siya magsalita, grabe. As in, ang lakas ng boses niya. Yung talagang i-intimidate niya yung yung mga tawag nito, yung mga pasahero. So yung una, yung babae ata yung nauna. So hindi namin masyadong naririnig. Hindi namin iniintindi kasi baka mamaya na-tsempo lang. Tapos yung sumunod doon, lalaki, first time niya. Pero yung mga kasama niya nakalagpas na. Guys, hindi ko alam kung saan pupunta ha, pero hinahanapan ng ticket sa may sa may Disneyland. Grabe, nakakatawa naman yun. Hinahanapan ng ticket sa Disneyland. Di pwede naman bumili on the spot, di ba? So, ang tagal niya in-interrogate, ganyan. Tapos, parang may hinanap na resibo. And then, nasa kasama niya. So, kinukuha niya ngayon sa kasama niya. Ay, ayaw maniwala pala nung una. Sabi, hindi, sige, kunin mo muna doon sa kasama mo. So, kinuha niya sa kasama niya, pinalapit niya yung kasama niya. Tapos, nung lalapit yung kasama niya, bigla naman sabi, bawal lumabas. Di ba? So, anyway, so yun. So, doon, naman siya, nakalusot naman siya. So, ito na yung pagdating sa amin. Pagdating sa akin, ako yung na-tsempo, nakakainis. Pero okay na lang din, kaysa naman sa Enzo pa. So, pagdating sa akin, ang tanong niya kaagad sa akin, saan yung final destination mo? Ganun ka. At yung pagkakaano niya talaga, yung talaga, madiin na. Tapos ang lakas talaga, guys. So, ang sagot ko sa kanya, sa Japan lang po. Ang sagot niya sa akin, anong tanong niya next? Japan dapat? Oo, imagine, nasa likuran ko nung sense. I mean, nandun siya sa may kabila, Japan dapat? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, no, hindi po, sa Japan lang po. So, ganyan. Tapos sabi, sino kasama mo? Sabi tapos tinuro ko si Enzo. Sabi ko, ayun po, nandun po sa may likod. Ano mo siya? Ganun talaga, guys, yung tono niya. Tapos sabi ko, partner ko po. Tapos, ang totoo, naiinis na din ako kasi first time ko naka-experience talaga ng ganun. And then, obvious naman, nakita niya naman dun sa record ko, nakita niya naman sa may passport ko, ang dami na rin naman naming napuntahan. So, wala lang, parang trip niya lang magtanong. Tapos sabi niya, first time mo siya makasama. Hindi, parang ano ba tanong niya? Hindi ko narinig yan. O parang ang tanong, kasama mo ba siyang nagtatravel? So, ang sagot ko, ever since. Siyempre, ang tanong niya kasi, kasama mo ba siyang nagtatravel? Yun yung tanong niya. So, ang gusto niyang tanong, yes or no lang pala. Ang sinagot ko, ever since po, nagalit siya. Ang sabi niya sa akin, ang sagot lang doon, yes or no. Ganon talaga, guys. Naloka talaga ako. So, wala na, hindi ko na nakaya yung yung inis ko, sinisimangutan ko na talaga kasi wala namang reason para i-hold niya kami. Una, may visa naman kami. So, i-hold niya sa amin? So, wala na rin. Sinusungitan ko na rin yung mukha ko. Kahit sa picture, guys, saka ganito. Ganun talaga. Oo, first time ko naka-experience ng ganun. Maldita. Sobrang bait namin sa immigration kahit paulit-ulit na kaming lumalabas. Super ngiti kami. So, first time ko yun na-experience. First time ako ni ate. So, wala naman. Tinatakan niya naman kami. So, anyways, yun lang naman. But, hindi nun masisira ang Japan natin. First time kaya natin mag-Japan, di ba? We're super excited. Kaya deadma lang yun. At least may naka-first time sa amin. First time kami ni ating immigration officer. Tapos, hindi pa pala. Yun, ito pa pala. Sinabi ko, ano trabaho mo? Ganun talaga ha. At yung tinidoy, ginagawa, anong trabaho mo? Tapos sabi ko, travel vloggers po kami. Travel vloggers? Ganun talaga, guys! Nakakaloka. Ang hindi ko kasi alam kung kinukorek niya ba ako dun sa may V at B. So, hindi ko alam. Ano nyo naman, diba? Tanga-tanga ako pagdating sa PF, tapos sa may B at V. So, yun. Talagang ganun talaga. Travel vloggers? Ganun talaga, guys. Ay, nakakaloka. Inirapang ko. Charot. So, tignan natin sa Japan. Una,
kung ano ba yung itatanong pa sa amin kung meron man. Kasi meron naman kaming visa. Plus, syempre, mami, bibigyan namin kayo ng tip. Akala nyo naman, first time, tapos may tip agad. Hindi. Yung sa mga first timer dyan, or sa mga hindi pa kumukuha ng visa, bibigyan namin kayo ng tip sa pakiramdam namin kung bakit kami na-approve kahit first timer namin. And then, kulang-kulang yung requirements namin. And then, of course, eto na yun, maliligaw ba kami sa Japan? Actually, kahit maligaw, excited kaming maligaw. So, magkita-kita na tayo sa Japan. Guys, touchdown Narita Airport here in Tokyo, Japan. Pero ito yung nakakaloka, hinagdan tayo. Sino mag-aakalang nandito na tayo sa may Tokyo? Diba? Hindi ganito yung na-expect naming airport, na ganito yung pa-welcome. Akala namin bongga. Charot. Syempre, nandito pa lang naman tayo sa labas. O, diba? Very Boracay yung pagbaba natin ng airport. Ganito yung airport sa may Boracay. Umamin kayo. So, tara na. Pasok na tayo. And then, eto na yun. Kailangan nating umakyat dito. Mano-mano, guys. Ayan. Buti na lang kasama ko sa Enzo. Ayan ang perks ng nagbablog. Siya yung nagdadala ng gamit ko. Kumaway ka naman. Grabe. So, eto pala, nakikinikinit ako na kung ano yung magiging kalagayan namin dito sa Japan. Mukhang mangangayayat talaga kami dito. Kasi puro hagdan pala talaga dito sa Japan. Nasa airport pa lang tayo nito. Guys, eto na nga. Nandito na nga kami sa may Narita International Airport, Tokyo, Japan. And ang aga naming naloka. Ang aga naming mga nalito. So mamaya, sasabihin namin sa inyo, kukwento namin sa inyo experience namin sa may immigration. Ngayon, lilipat muna tayo ng Terminal 2 kasi nandito tayo sa may Terminal 3. So tara na, meron ditong free shuttle bus. Tara, pasok na tayo. Yan, so tara na dito. Papasok na tayo dito sa may Terminal 2. So actually, hindi rin namin alam na. Ito yung sinasabi namin sa inyo, willing naman kaming maligaw. So ano ba ginagawa namin dito sa may Terminal 2? Wala lang, charot. So dito kasi namin kukunin yung una, yung SIM card namin. Pangalawa, yung tawag nito, yung express train ticket going to the city. So, hanapin lang natin. Okay lang yan. Lakad-lakad lang tayo dito. Ang nakakaano dito, no? Mas malamig sa labas kaysa sa loob ng Mas malabas. Yun nga pala, pagbaba, nung sinabing 17 degrees bago bumaba, Diyos ko, tuwang-tuwa talaga kami. Kasi di ba galing tayo sa Pilipinas na nagpo-40 degrees. So, ito, 17 degrees na umaga yun, guys, ha? So, paano pa mamayang gabi? So, guys, dito na natin kukunin yung ating SIM card dito sa may JAL ABC. Ayan na si Enzo, kiniklaim niya na. Kuha na natin yung ating SIM card. Ang pangalan ng SIM card ay Sakura Mobile. Ayan. So, magpapadala ng QR code yung Klook, pero hindi yun yung gagamitin ninyo pag-claim. Kasi mag-i-email mismo yung Sakura. Ayan. So, hindi ko na alam kung anong pronunciation, kung Sakura or Sakura. So, ito ipapakita nyo. Tapos kapag pinakita, wala nang tanong-tanong sa'yo. Wala naman na. O, wala nang question. And then, guys, nga pala, ayan, yung isa sa may naging pagkakamali namin, kasi takot nga kaming maligaw, bumaba kami dun sa may unang bus stop. Bus stop number? 8. Number 8. So, hindi. Baba kayo sa may bus stop number 18. Tapos, punta kayo sa may bus stop number 17. Tapat nun, yung gate na South 3 gate sa may first floor. Pagpasok nyo, eto na kaagad siya. Ayan, para konting lakad lang kayo. Kasi kami medyo lumakad pa kami. Kasi nga, takot nga kaming maligaw. So, isi-set up lang ni Enzo yung SIM card. And then, ang next na natin gagawin, hahanapin naman natin kung paano natin i-claim yung ating airport transfer. Yun nga, yung airport train going to the city. And of course, mag-withdraw rin tayo. Titignan natin yung conversion on the spot kung magkano yung pesos versus Japanese yen. So guys, mag-withdraw na tayo. And then, on the spot nga, sasabihin namin sa inyo kung magkano yung mababawa sa may account namin. So, ang withdrawin natin ay 50,000 yen. So, tignan natin. So, ito na. Magsisimula na yung ano natin. Nangangain yata ito ng tawag, guys. So, saan i-insert yung card? Nakita na daw na Enzo kanina eh. Saan? Dito. Paano? Ba ganito? Yan.
Ayan. And then withdrawal. Tapos, savings account. Ay, may fee. O confirm lang ng confirm. Ayan. Ay, ang ganda guys. Kasi, meron ka agad siyang tawag nito, computation. Meron ka agad siyang ganun. Ay, yung pera. Guys, naiwan ko yung Ayan, vlog na vlog kasi. Kung tumabi muna tayo rito. Ayan, nakakatuwa sa kanya. Meron ka agad siyang computation. Parang ano tawag doon? Yung palit? Ano tawag doon? Conversion. Kasi, ayan o, ang winidraw natin ay 50,000 yen. Tapos, ang nakalagay dito, lapag ko muna dito, ayan o, meron ka agad siyang computation. Ang computation niya, or ang conversion niya sa peso ay 19,749. Ayan. Magiging conversion natin ay ito. Ay, ito yung conversion niya. Meron naman pala. Yung 1 peso ay equals to 2.54 yen. Ayan yung conversion niya. So, yan ang gagamitin natin conversion tuwing kakain tayo. Yung 2.54 yen. So, yan. So, ngayon naman, hanapin na natin yung train. Ito na, baba lang tayo. Nakita na namin, ito yung train going to the city. So, huwag kayong mahihiyang magtanong, guys. Hindi kami nahihiya. Lalo na sa mga information, marami naman. So, ayan na. Grabe. Ano masasabi mo na nakalimutan ko yung pera? Ako, nagigigil ako dito. Yung pera mo. Ganyan talaga. Ano ba yung nagawa sa amin ng Japan? Litong-lito kaagad kami. Susundan lang natin. May mga nakalagay naman, guys. Ayan. Going to train. So, pasok lang tayo. So, ayan. Nakikita na namin. Kanina, nung nandun kami sa may loob ng pinaka-airport, sabi namin, bakit parang walang tao? Ngayon, ayan na. Nakikita na namin sila. Ayan. Ang dami ng tao dito. So, ngayon, hindi namin alam kung paano i-claim yung aming ticket. So, syempre, tutuklasin uli natin. Ganun naman yun, nakaka-excite naman. So, guys, ang ticket namin ay Skyliner. So, titignan natin kung dapat bang i-claim dito yung QR code kasi kailangan siyang palitan ng physical ticket. So, diba? Lahat tinutuklas pa lang natin. To be honest, guys, grabing nakaka-overwhelm talaga siya. Kasi halimbawa ito, nandito na tayo sa may train station dito sa Narita. Tapos parang ang dami-daming trains, ang dami-daming lines. So yun pa lang nakakalito na siya. So kapag na-overwhelm ka at naunahan ka ng kaba, nervyos, for sure, kakabahan ka na talaga ng bongga and then magkakandaligaw-ligaw ka. So kami, no lang, ina-enjoy lang namin. Ang dami naming palpak na, pero deadma lang kami. Hindi umiinit ulo namin. Oo. So kung doon sa may India, na-overwhelmed kami, doon madali yung train system. Pero na-overwhelmed kami sa sobrang dami ng tao, ganyan, tapos sa mga scams. Ito naman, na-overwhelmed kami kasi sa sobrang dami naman ng train system. So, syempre, first day natin, di ba? Okay lang magkamali. Kaya kami mga nagbibigay sa amin ng tip, ganito gawin nyo, ganyan, ganyan. So, nakikinig naman kami sa mga tips nila. Pero syempre, di ba, mas gusto pa rin naman namin, gusto pa rin namin matuklasan sa sarili namin para ramdam namin na tourist pa rin naman kami. Eto na si Enzo. Ano sabi? Please go to Skyliner KC Information Center. So doon. So, ito yon guys. Ayan. So, dito pala tayo. Kasi ito palang nandito sa may kabila, parang bilihan talaga siya na ng ticket mismo sa may mga trains. So, tayo, dito daw tayo. So, dito tayo magpapapalit. Ayan. So, medyo may pila lang. Ayan. O, diba? Ang dami natin natutuklasan. So, next time kayo, hindi na kayo maliligaw or mas alam nyo na. Guys, naipalit na ni Enzo yung ating QR code ng physical ticket. And then ganito guys ganito yung ginawa ko. Nagsisearch ako sa may Klook. Kunyari, papunta kami sa may hotel namin, sa may Asakusa. And then guys, nakakatuwa doon, napaka-accurate niya. Kasi dito sa may Google, nakalagay 11:16 yung alis nitong train. And then sa may ticket nga namin 11:16. And then pati yung platform, nakalagay dito platform number 1.
Ito, platform number 1. So, makakatulong siya. So, yan, nakaka-overwhelm talaga siya. Ang dami naming lito, ang dami naming ligaw. Pero okay lang kasi ang dami rin naman pala nating maaasahan. Tapos naalala ko kanina, hindi na kailangan pala i-insert yung ticket. Oo, hindi na. Kinakain na siya. Hindi ko alam kung paano, Akala ko itatap lang, Oo. insert ticket pala, ticket kaloka. pala. So at least, diba, ayan yung mga first time natin dito sa Japan. Kaya ang ginagawa ko guys, siya muna pinapauna ko. Para siya muna magiging wataka. Tapos pagdating sa akin, Oo. alam ko na. Okay lang naman yun. Ang dami pa ng Filipino. So anyways, carry lang, di ba? Nakalagay naman dito kung anong oras darating. Ayan, Meron din naman siyang English. And then, meron pala kaming seat number. Pakita mo yung seat number natin. Ayan yung seat number niya. 11D. Tapos ako, 11C. So, tignan natin kung masusunod dito yung seat number. So, ayan guys, ang dami na ring tao dito. Ayan, pasok na tayo. So, tignan natin kung mapupunta tayo sa may upuan talaga natin. So, ayan guys. Pero may nakaupo. So guys, nandito na tayo sa may Ueno Station. So ito yung pinaka-last station ng Skyliner from Narita Airport. Ay guys, diba? Talagang nasa Japan na tayo kasi meron ng vending machine. Try natin yan next time. So ito pa, meron pa dito. Nakakaaliw. Ayan, Pocari Sweat, meron din. Diba? Japan na talaga tayo. Excited ka for vending machine? So, tara na. Ngayon naman, lilipat na tayo ng subway trains kasi doon tayo naka-stay sa may Asakusa Station malapit. So, hanapin naman natin kung paano natin maipapalit yung ating QR code na 72 hours na unlimited ride sa may subway. Guys, itong Ueno Station, napakalaking station niya rin guys. So, ayun, ang daming tao. And then nakikita ko na dito, pupuntahan natin to sa mga susunod na araw. Dito yung Ueno Park. Ayun sa Enzo, ligaw na ligaw guys. So ayan, hinahanap kasi namin kung saan namin ipapalit yung aming 72 hours na subway ticket. Ayan sa Enzo guys, for sure. Pag uwi namin galing dito sa may Japan, payat na sa Enzo. Nakakaaliw. Hindi uso ang escalator sa Japan. Kaya tignan nyo, ang fit-fit nila. At saka tignan nyo itong lalakaran natin, guys. Diba? Oo, ang ganda niya, promise. Hindi siya mukhang modern, ha? Pero maganda pa rin. Ayan, So, dito tayo. Papunta tayo sa may Ginza Line. Guys, habang hinahanap natin kung paano natin ipapalit yung 72 hours natin na unlimited ride sa may subway. Yun nga pala, bigay lang yun sa amin. Isa sa mga nanonood sa atin. So, hi sa'yo. Ayaw din magpakilala. Ayaw pa sabi yung pangalan niya. So, hindi daw kasi nila nagamit. So, good for to yun. So, sumakto naman sa amin dalawa na yun. So, pinagamit niya na sa amin. Ang generous nyo talaga. Kulang na lang talaga parang yung nag-aambagan na kayo. Oo, nag-aambagan na kayo para makapag-travel kami. So maraming salamat kasi yung mga natitipid namin yan, di ba? So nagiging extra budget namin yung kaysa gagastusin namin dyan. So tara na, ipalit na natin. Guys, based sa aming research dito, natin i-claim. Ayan. Saan dyan? Ayan QR code. Scan dito yung QR code. Ayan na. So ayan na, lumabas na siya, issue ticket. Ayan. And then, hintayin na natin kung saan siya lalabas. So guys, kaya na siya kasimple, nakuha kagad natin yung cards natin, yung ticket natin. Yes. And then, 3 pala to. Oo nga pala kasi 2 for adults and then isa na pang child. Oo, siguro kasi family sila. So again, thank you. Thank you. Pasok na tayo guys. Ang tignan natin kung gagana na siya. Ayan. Oo, tap lang. Ayan. So tap na natin. Ayan siya. Tap. Ay! Ano ba yun? Ay, ano ba yun? Ba't ayaw? Ba't ganun? Ay, insert
Waiting na lang tayo kasi kadadaan lang ng isang train. So sa Enzo, tignan niyo yung itsura niyo. Sabi niya ako. Hindi nga siya para doon siyang nag-gym. Dahil niya pa daw yung nag-treadmill ng isang oras. Kasi talaga akyat baba kami, akyat baba. Tapos hagdan lang talaga. Wow! Talaga naman, ang Japan, niligaw talaga kami. Sabi nga namin sa inyo, hindi talaga kami masyado nag-research. Pati yung mga pupuntahan, hindi masyado. Kumbaga, ang ginawa lang talaga namin, kunyari, saan pwede pumunta sa may Tokyo or places to visit, ganyan. Tapos tinignan lang namin yung mga pictures. Sinadya rin namin hindi manood ng vlogs para hindi namin magaya. Ayun nga, napunta na. So tara na, nandito Nag-a-announce na. yung Nag-a-announce, oo. So tara, let's na. And then, syempre, this time naman, ano pa lang naman kami, first time naman namin sa may Japan. Hayaan nyo naman ang puntahan namin, yung mga popular tourist spot muna. Kasi meron kagad nagsasabi na, yung puntahan nyo dyan, yung hindi masyadong pinupuntahan ng mga turista. So, sa susunod na lang, this time, syempre, ang gusto rin naman namin experience kung ano yung mga napapanood namin sa may mga vlogs or sa mga movies, ayan. Yun muna yung gusto namin puntahan this time, yung mga popular tourist area, para alam din namin sa sarili namin kung totoong maganda ba siya, ganyan. So, sa susunod, kung makakabalik pa tayo, tsaka na tayo pumunta doon sa mga hindi masyadong popular area. And this is it, guys. Ito na yung train for Asakusa Station. Sakay na tayo. Ayan. And then from there, mga 5 minutes walk na lang yung hotel namin. So, ito yung trains. Ayan yung tsura ng trains na. Diba? Nakatayo tayo. Standing ovation. Ay, syempre, diretso food trip agad tayo. Nagutom kami, guys. At saka, syempre, para matikman agad natin yung pagkain na dito mismo sa Japan. Nandito tayo sa may Yoshinoya? Yoshinoya. Yes, and eto na, o-order tayo. Grabe tagal namin naghintay. So, ganito yung pag-order niya, guys. Ayan, tuturo namin sa inyo. Ganito yung pag-order niya, guys. Ayan lang, may tablet dito. Tapos start ordering. Ayan lang siya, ganyan. Tapos pipili ka na lang dito. So, ganun lang siya. Ganun lang siyang kasimple. And then, pagkatapos nyo, may resibo. Tapos, magbabayad na kayo dito sa may cashier. Guys, ito na yung food natin. Actually, pareho lang kami muna ni Enzo. Para safe, nag-ano lang muna kami, chicken. Ayan, chicken. Sarap. At pinili talaga namin large kasi pwede kang mamili. And then, yung rice. Ito yung rice, oh. Ang nakakatawa din dun sa may rice, ang nakakatuwa actually, small, medium, large din siya. Pero same price. So, depende kung gaano kayo kalakas kumain. So, syempre kami ni-large na namin, di ba? So, ang price niya, kasama na ang tax ay 798 yen. So, ito pati yung conversion. Ayan, ha? So, ayan. Kain na tayo. So, tikman na natin. Ito yung first meal natin dito sa may Japan. Tikman na kagad natin yung ano niya, chicken. Grabe yung chicken, guys. Oh. Oh. Diba? Parang ang lutong-lutong talaga kagad tignan. Tikman na kagad natin. Lutong, guys. Sarap. Authentic Japanese food. So hindi na natin makakausap. Ang sarap ng ano, pwede ka maglagay ng luya. Sarap. Hindi ko alam kasi kung pwede ipakita baka magalit sila. Tapos meron siyang free na sabaw. Ito yung sabaw niya. Parang tikman natin kung miso. Yan siya. Hindi siya miso, pero ang sarap din, guys. So, ito na yung ating first meal dito sa may Japan. So, pagkatapos namin kumain, magre-recap na tayo ng experience namin papasok dito sa may Japan. So, let's eat muna. Guys, tapos na tayong kumain. So, papunta na ulit tayo ng ating hotel. Wala pa tayo sa may Shibuya Crossing, guys, ha. Pero ganyan. Dito pa lang yan. Ganyan ang karaming tumatawid. So, syempre, pupuntahan din natin yung Shibuya Crossing. And tignan nyo naman, guys. Totoo bang walang kalat sa may Japan? Papakita namin sa inyo. Oh, diba? Ayan yung pinakakalsada niya.
wala ka talagang makikitang kalat. In fairness, totoo nga ang balita. Okay, sa kabalik na tayo dito sa ating hotel. Ito yung hotel natin. Siyempre, gagawa natin ng separate video. Meron kami rin pag-isaya na 2 hotel dito sa may Tokyo para, di ba, just in case, meron kayong iba pang pagpipilian. So, itong area na ito nasa may Asakusa Station, malapit lang. So, malapit to sa mga ganap. Kaya, okay yung ano nito, yung location nito. So, tsaka na yan. So, let's recap na. Let's recap na. So, pagdating sa may visa, ano ba yung may papayo namin sa inyo pagdating sa may visa? Pakiramdam ko ha, kaya kami na-approve kahit kulang-kulang yung documents namin. Kasi, parang doon sa may cover letter namin, talagang pinakita namin na nagta-travel talaga kami. Talagang frequent travelers kami. Kasi parang nilagay ko doon, ito yung mga bansa na napuntahan namin for the past 5 years. Ninamberan talaga namin, guys. So, pakiramdam namin, isa yun sa nakatulong kung bakit kami na-approve sa may Japan visa. Number 2, kasi syempre, sinabi namin na kami, freelance travel vloggers kami. So, syempre, travel vloggers, di ba? So, kumbaga, yung pupunta talaga kami ng Japan para talaga mag-travel and then mag-vlog. Siguro, pangatlo din, isa pa rin sa mga nakatulong, pakiramdam ko, yung talaga, yung pera talaga sa may bangko, malaking factor talaga siya. Hindi sa laki ha, hindi ko alam paano ko ba sasabihin yun. Depende kasi, for example, ang pera nyo, hindi siya umabot ng 6 digits. So, anuhan nyo yung stay ninyo, babaan nyo. For example, 4 days, 5 days lang, ganyan. Ngayon, kapag lumagpas na siya ng 6 digits, doon kayo mag 7 days, ganyan. Or kapag pwede na sigurong mag-multiple entry. So, ibig ko lang sabihin, yung pera sa bangko, hindi naman siya magde-determine ng yaman natin. Pero, kaya ba nating mag-travel or kaya ba nating gastusan yung travel natin sa ilang araw na mag-i-stay tayo sa Japan? So, pakiramdam ko yun yung nakatulong sa amin. So, kung first timer kayo, baka lang, yun din yung makatulong sa inyo. Patunayan nyo lang talaga na frequent travelers kayo. And then, may kakayanan kayong mag-travel. And pagdating naman sa may immigration, ayun nga, sa may Pilipinas, na timing ako sa Maldita, charot. Hindi makaget over. Hanggang dito sa may Japan, dala ko pa rin yung inis ko. Pero pagbaba dito, walang katanong-tanong as in wale. Wala siyang tatak, ang ilalagay lang din parang sticker. So wala nang tanong-tanong. So pagdating sa transportation, kasi nga syempre first time namin, sobrang nakakalito siya, guys. Ilang beses kaming nagpabalik-balik, naligaw. Pero okay lang kasi meron naman dong mga signages. So hindi ka naman parang magmumukhang tanga. Susundan mo lang yung mga signages, okay na din. At saka, pwede kang magtanong, ang daming security guards, tapos ang daming para mga information center, kada station meron. So, hindi ka rin mahihirapan. And then, mababait yung mga Japanese, guys. Yun talaga yung una naming napansin. Tapos, pagdating din naman sa may SIM card, so pinakita rin naman namin sa inyo, super dali lang din. Ang dali lang ding na-connect ni Enzo. So, yun. So, lahat yun. Yung from the airport, papunta dito sa city na train, and then yung SIM card, pati na rin yung ibinigay sa amin na 72 hours only ride sa may subway. Lahat yun pwede nyo siyang i-book sa Klook. Ito yung price niya, guys. So, ayan. One thing is for sure, mas makakamura kayo sa Klook. For example na lang, yun na lang train ticket papunta dito sa may city. Sa may Klook, 800 plus lang siya. Kapag binili nyo siya, actual nasa 1,000 pesos. So, ganun siyang katipid. And of course, eto pa yun. Pwede nyo nang gamitin yung promo code namin para magkaroon pa kayo ng up to 5% discount. Lalo na sa hotels, guys. Gamitin nyo yan. Doon kami talaga, happy. Charot. So, ayan. So, kamusta ba yung Japan namin? So, Diyos ko naman, no? Ito pa lang naman yung parang first day namin. Actually, wala pa ha. So, na-overwhelm pa kami. Medyo nag-a-adjust pa kami ng konti. So sana po samahan niyo po kami kasi sa mga susunod, mamamasyal na tayo. So ito syempre pa lang to, kumbaga mga information pa lang. Yes, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Japan Travel Vlogs. Bye everyone!